Sabi nila, bahagi lang daw ito ng pagtanda, na pagkatapos ng edad 60, ang pagliit ng sukat oo, kahit dyan sa ibaba, ay hindi na raw maiiwasan. Pero hayaan ninyong magkuwento ako ng isang istoryang magpapatunay na nagkakamali sila. Ako po si Dr. Jose Reyes, isang doktor na dalubhasa sa pangangalaga ng mga nakatatanda o geriatric care. Isa sa mga pasyente ko, si Roberto, ang lumapit sa akin noong siya ay 68 na taong gulang. Nahihiya siya, bigo at tahimik na nasasaktan ng puso. Tumingin siya sa akin at sinabing, "Dok, pakiramdam ko na bawasan ang pagkalalaki ko kumpara dati. Ang mga sumunod na nangyari ay nagpabago ng lahat para sa kanya at para sa daan-daang kalalakihan na natulungan ko mula noon." Sa loob ng mahigit 30 taon, tinulungan ko ang mga kalalakihan na mabawi ang kontrol sa kanilang kalusugan, kumpiyansa at pagkatao. At ito ang maaaring makagulat sa inyo kahit na kayo ay nasa edad 60, 70 o higit pa, ang inyong katawan ay mayroon pa ring pambihirang kakayahang lumaki, manumbalik at tumugon. At oo, maaari ninyong dagdagan ang haba ng inyong ari gamit ang mga pamamaraang suportado ng siyensya at medisina. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang 5 tiyak na paraan na nakatulong sa aking mga pasyenteng senior na makakita ng tunay at nasusukat na pagbabago, hindi lang sa sentimetro, kundi pati na rin sa enerhiya, pagganap at dangal. At ang pinakamahalagang bahagi, isa sa mga paraang ito ay malamang naabot kamay ninyo ngayon din. Samahan ninyo ako dahil ang matututunan ninyo ay maaaring tuluyang magpabago sa aking akala ninyong posible pagkatapos ng 60. Bago natin pag-usapan kung paano magpapahaba, kailangan muna nating unawain kung bakit ito tila nawawala. Dahil ang katotohanan, kung anuman ang nawala sa inyo, ay maaaring hindi pa tuluyang nawawala. Karamihan sa mga lalaki ay hindi ito napapansin hanggang sa isang araw ay mapatingin sila sa ibaba at maramdamang may kulang. Ang totoo, ang pagliit ng ari pagkatapos ng edad 60 ay totoo. Hindi ito imahinasyon at hindi lang ito tungkol sa pagtanda. Sa paglipas ng panahon, bumababa ang natural na antas ng testosterone, nababawasan ang daloy ng dugo, at ang mga tissue sa ari ay nagsisimulang mawalan ng pagkaelastiko. Idagdag pa ang pagbigat ng timbang sa ibabang bahagi ng tiyan, lalo na sa pubic fat pad, at bigla na lang hanggang 2.5 sentimetro ng dating nakikitang haba ay maaaring matago o mawala. Ang peklat mula sa mga dating pinsala, operasyon, o kahit na maraming taon ng hindi gaanong aktibong pakikipagtalik ay maaari ring maging sanhi ng bahagyang pag-urong ng ari. Ngunit heto ang susi, karamihan sa pagliit na ito ay hindi permanente. Sa katunayan, sa tamang diskarte, malaking bahagi nito ay maaaring maibalik. Ang nararanasan ninyo ay hindi kabiguan. Ito ay biyolohiya. At ang biyolohiya ay maaaring maimpluwensyahan. Maaaring bumagal ang katawan sa pagtanda, ngunit tumutugon pa rin ito sa tamang pampasigla. Kung napansin ninyo ang pagbabago sa sukat, hindi kayo nag-iisa at hindi pa ubos ang inyong mga pagpipilian. Sa katunayan, ang unang pamamaraan na inirerekomenda ko sa aking mga pasyente ay simple, hindi nangangailangan ng operasyon at napatunayang nagbibigay ng tunay na resulta kung gagawin ng tuloy-tuloy.
Ito ay tinatawag na traction therapy. At baka magulat kayo dito. 1. Traction therapy, penile extenders. Naaalala ko ang unang beses na may nagtanong sa aking pasyente. Kalahating biro, kalahating seryoso. Dok, may paraan pa ba talaga para pahabain ito o sabi-sabi lang yan sa internet? Siya ay nasa unang bahagi ng kanyang ika-70 taon, isang byudo na ilang taon nang hindi aktibo sa pakikipagtalik, ngunit namimiss niya ang pakiramdam ng pagiging isang lalaki. Namimiss niyang tumingin sa salamin at tumayo ng may taas, hindi lang sa postura, kundi sa kumpiyansa. Hindi ako tumawa. Tiningnan ko siya sa mata at sinabing, "Oo, mayroon. Ito ay tinatawag na traction therapy at ito ay epektibo." Ang traction therapy ay isa sa mga pinakamaaasahan at suportado ng medisina na paraan upang madagdagan ang haba ng ari ng walang operasyon. Gumagamit ito ng isang aparato na karaniwang tinatawag na penile extender na dahan-dahang binabanat ang ari sa paglipas ng panahon, hindi sa pilitan, hindi masakit, kundi unti-unti sa paraang naghihikayat sa natural na kakayahan ng katawan na magpatubo ng mga bagong tissue. Ang siyensya sa likod nito ay matagal nang napatunayan. Tulad ng kung paano ang pag-uunat ng kalamnan sa loob ng ilang linggo ay humahantong sa mas mahusay na flexibility, ang paglalagay ng kontroladong pagbanat sa loob ng ilang oras bawat araw ay nagpapasigla sa pagtubo ng mga bagong selula, nagpapataas ng pagkaelastiko ng litid, at sa huli, nagreresulta sa mas nakikitang haba. Karamihan sa mga lalaking nagtatalaga ng sarili sa tuloy-tuloy na paggamit karaniwan ay sa pagitan ng 4 hanggang 6 na oras bawat araw ay nagsisimulang makakita ng kapansin-pansing pagbabago sa loob ng 3 hanggang 4 na buwan. Hindi ito isang mabilisang lunas. Hindi ito kaakit-akit. Nangangailangan ito ng oras, pasensya, at dedikasyon. Ngunit ito ay totoo. Nakakita ako ng mga lalaking nasa edad 60 at 70 na nadagdagan ng hanggang 2.5 sentimetro ang haba kapag malambot flaccid at nakaranas ng mas matigas at mas buong paninigas dahil sa pinabuting pagkaelastiko ng tissue at daloy ng dugo. Inilarawan ito sa akin ng isang pasyente bilang pagbabalik ng akala kong tuluyan nang nawala. Iyan ay isang napakalakas na pakiramdam. Iyan ay pagpapanumbalik hindi lamang ng sukat kundi ng pagkatao. At bago ninyo itanong, oo, ito ay ligtas kapag ginamit ng tama. Ang mga modernong traction device ay idinisenyo upang maipamahagi ang presyon ng pantay-pantay at maiwasan ang pinsala. Ang susi ay ang pagiging pare-pareho, hindi ang tindi. Ang mabagal at tuloy-tuloy na pagbanat ang laging nananalo. Ngayon, naiintindihan ko na maaaring kakaiba ang pakiramdam sa simula. Ang pagsusuot ng isang aparato sa loob ng maraming oras sa isang araw ay hindi eksaktong bahagi ng inyong karaniwang gawain. Ngunit sa sandaling mapagtanto ninyo na namumuhunan kayo sa inyong sarili, sa inyong kumpiyansa, sa paraan ng pagdadala ninyo sa inyong sarili bilang isang lalaki, ito ay magsisimulang maging hindi na isang gawain, kundi isang desisyon na bawiin ang isang bagay na mahalaga. Ngunit ang traction ay hindi lamang ang tanging kasangkapan na mayroon tayo. Sa katunayan, mayroong isang mas bago
non-invasive na therapy na nakakakuha ng pansin sa buong mundo ng medikal, hindi dahil sa hype sa marketing, kundi dahil sa tunay na pisikal na mga resulta sa mga lalaking lampas 60. Hindi ito nagsasangkot ng pagbanat. Sa halip, gumagamit ito ng tunog at ang paraan ng paggana nito ay maaaring makagulat sa inyo. Kung kasama pa rin kita at nakikita mong mahalaga ang impormasyong ito, magkomento lang ng numerong 1 sa ibaba para malaman kung handa kang seryosohin ang paglalakbay na ito. Ngayon magpatuloy tayo at alamin ang susunod na paraan. 2. Low-intensity shockwave therapy, LSWT. Hinding-hindi ko makakalimutan ang isang lalaking nagngangalang Jorge na pumunta sa aking opisina matapos marinig ang tungkol sa isang bagay na tinatawag na shockwave therapy sa radyo. Siya ay 74, mahinahon magsalita at halos isang dekada nang nahihirapan dahil sa mahinang daloy ng dugo. Tumimo sa isip ko ang kanyang mga salita. Sabi niya, "Doktor, gusto ko lang pong maramdamang buhay ulit. Hindi lang sa pakikipagtalik, kundi bilang isang lalaki." Ang pag-uusap na iyon ay nagbago ng direksyon ng kanyang buhay dahil para sa mga lalaking tulad ni Jorge, ang low-intensity shockwave therapy o LISWT ay maaaring isang tunay na pambihirang tagumpay. Ngayon, alam kong ang salitang shockwave ay parang nakakatakot. Nagpapahiwatig ito ng sakit o kuryente, ngunit hindi iyon ang ibig sabihin nito. Ang LISWT ay gumagamit ng banayad na acoustic pulses na hindi nanunuot sa balat at pumapasok sa erectile tissue. Ang mga sound wave na ito ay nagtitrigger ng healing response sa katawan na naghihikayat sa pagtubo ng mga bagong daluyan ng dugo habang tinutunaw ang microplaque na maaaring humaharang sa malusog na sirkulasyon. Walang operasyon, walang karayom, walang downtime. Ang nakakatuwa dito, lalo na para sa mga lalaking lampas 60, ay tinutugunan nito ang isa sa mga pangunahing sanhi ng pag-ikli at dysfunction ng ari na may kaugnayan sa edad, ang mahinang daloy ng dugo. Kung walang malakas na sirkulasyon, hindi maaaring lumaki ng husto ang ari na nagmumuka itong mas maikli o mas mahina. Ngunit sa shockwave therapy, maraming lalaki ang nag-uulat ng mas matibay, mas matigas at mas buong paninigas at sa ilang mga kaso, bahagyang pagtaas sa nakikitang haba dahil sa pagpapanumbalik ng malusog na tono ng tissue. Ang mismong paggamot ay mabilis, karaniwang hanggang 12 sesyon sa loob ng ilang linggo na bawat isa ay tumatagal ng mga 20 minuto. Ang ilang mga lalaki ay nagsisimulang makaramdam ng pagkakaiba pagkatapos lamang ng ilang pagbisita. Ang iba ay mas matagal. Ngunit ang pare-pareho ay ito ay banayad, ligtas at madalas na lubos na epektibo. Bumalik si Jorge pagkatapos ng kanyang ika-6 na sesyon na may luha sa kanyang mga mata. "Gumagana po," sabi niya ng mahina. "Hindi ko akalaing mararamdaman ko pa ulit ito." Ang mga sandaling tulad niyan ang nagpapaalala sa akin kung bakit ko ginagawa ang trabahong ito. Hindi ka nito gagawing parang bimpay tipima ka ulit, ngunit maaari kang maging parang ikaw ulit. Higit sa lahat, ito ay napakagandang kapareha sa iba pang mga pamamaraan tulad ng traction therapy o testosterone restoration
para sa mas malaking resulta. At iyan ang nagdadala sa atin sa isa pang kasangkapan na madalas kong inirerekomenda, isang bagay na nakakagulat na pamilyar, ngunit madalas na hindi nauunawaan. Ito ay isang aparato na maaaring nakita mo na dati kahit na mga dekada na ang nakalipas, ngunit kapag ginamit ng maayos at tuloy-tuloy, mas marami itong magagawa kaysa sa inaakala ng karamihan. Nakatulong ito sa libu-libong kalalakihan na hindi lamang maibalik ang nawalang function, kundi pati na rin ang nakikitang sukat. Pag-usapan natin ang vacuum erection device at kung ano ang gumagawa dito na isang tahimik na sandata para sa mga matatandang lalaki. 3. Penile pump therapy, vacuum erection devices. Ilang taon na ang nakalilipas, isang lalaking nagngangalang Gerardo ang pumasok sa aking klinika na may dalang maliit na itim na case. Dahan-dahan niya itong binuksan, halos nahihiya at sinabing, "Doc, ilang taon ko nang gamit itong pump. Hindi ko talaga alam kung tama ba ang paggamit ko o kung gumagana ba ito." Siya ay kamakailan lamang na diborsyo at sinusubukang buuin muli ang kanyang kumpiyansa hindi lamang sa kwarto kundi sa kanyang sarili. Ang hindi namamalayan noon ni Gerardo ay ang nasa loob ng case na iyon ay maaaring isa sa mga makapangyarihang kasangkapan para sa rehabilitasyon ng ari at pagbawi ng haba sa mga matatandang lalaki. Ang vacuum erection device o VED sa aming medical na tawag ay higit pa sa isang kasangkapan para sa pansamantalang suporta. Kapag ginamit ng regular at tama, maaari itong magtaguyod ng pangmatagalang pagbabago sa kalusugan ng ari. Ang prinsipyo ay simple, lumilikha ang aparato ng vacuum sa paligid ng ari na nagdadala ng dugo sa erectile tissue. Sa paglipas ng panahon, ang paulit-ulit na paggamit ay nagpapataas ng oxygenation ng dugo, pagkaelastiko ng tissue at aktibidad ng selula na sumusuporta sa mas malusog, mas buong paninigas at sa ilang mga kaso, pinabuting haba at kapal. Hindi lamang ito teorya. Ito ay suportado ng tunay na mga resulta. Mayroon akong mga pasyente na pagkatapos ng araw-araw na paggamit sa loob ng ilang buwan ay nagulat ng pagtaas ng hanggang 1.5 sentimetro sa haba kapag malambot, mas malakas na paninigas sa umaga at kahit na nabawasan ang pagkakabaluktot ng ari mula sa mga taon ng kawalan ng aktibidad o peklat. Isa si Gerardo sa kanila. Matapos sundin ang isang nakabalangkas na protokol, naging mas malakas at mas kusa ang kanyang mga paninigas at sinabi niya sa akin nang may ngiti na pakiramdam niya ay 10 taon siyang bumata. Ang pakiramdam ng kontrol na iyon, ang pakiramdam ng dangal na iyon, walang katumbas iyon. Ngunit hayaan ninyo akong maging malinaw, ang mga resulta ay hindi nangyayari sa isang gabi. Kailangang gamitin ang pump ng tuloy-tuloy, karaniwan ay 2 beses sa isang araw sa loob ng 10 hanggang 20 minuto na may pag-iingat na huwag labis na i-pressurize o madaliin ang proseso. Isipin ito na parang physical therapy. Muli ninyong sinasanay ang katawan na gumana tulad ng dati, dahan-dahan, ngunit matiyaga. Isa pang mahalagang paalala, ang pump ay hindi lamang para sa solong paggamit. Maaari itong ipares sa isang constriction ring upang mapanatili ang katigasan sa panahon
ng intimasya na kadalasang nakakatulong na muling buuin ang emosyonal na koneksyon at kumpiyansa sa isang kapareha. Kung gagamitin ng mag-isa ang VD ay nag-aalok ng tunay na pisikal na benepisyo. Ngunit kapag isinama sa mga paggamot tulad ng shockwave therapy o hormone restoration, ang mga epekto ay maaaring dumami. At iyan ang nagdadala sa atin sa isang bagay na mas malalim kaysa sa mga aparato o ehersisyo, isang bagay na nakakaimpluwensya sa bawat bahagi ng katawan ng lalaki, kabilang ang ari. Ito ang pundasyon ng enerhiya, pagganap, pagnanasa, at maging ng kalusugan ng tissue. Tinutukoy ko ang testosterone at kung bakit ang pagpapanumbalik nito ay maaaring ang nawawalang piraso na hindi ninyo alam na kailangan ninyo. Kung nandito ka pa rin at tumatagos sa iyo ang mga pananaw na ito, sige at magkomento ng numerong 1 sa ibaba para lang malaman kong kasama pa rin kita. Ngayon, magpatuloy tayo sa ika-4 na punto. For testosterone replacement therapy, TRT, may isang lalaking nagngangalang Ben na lumapit sa akin sa edad na 72. Palagi siyang pagod, nawalan ng sigla, at pakiramdam niya ay may isang bagay sa loob niya na dahan-dahang nanghina sa paglipas ng mga taon. Humina ang kanyang boses, kumupas ang kanyang enerhiya, at higit sa lahat, ang kanyang pagnanasa, ang kanyang sigasig, ang kanyang simbuyo ng damdamin ay halos nawala na. Para po akong naging anino ng dati kong sarili, sabi niya sa akin. At alam na alam ko kung ano ang nangyayari. Hindi lang ito nasa isip niya, nasa dugo niya ito. Testosterone. Ito ang hormone na nagpapasigla sa sigla kumpiyansa mas ng kalamnan sexual na pagnanasa ng lalaki at oo, nakakaapekto rin sa kalusugan at haba ng tissue ng ari. Habang tayo ay tumatanda, natural na bumababa ang ating mga antas ng testosterone. Hindi iyan bago. Ngunit ang hindi namamalayan ng maraming lalaki ay kung gaano kalaki ang maaaring ibaba ng mga antas na iyon at kung gaano kalalim ang epekto ng pagbagsak na iyon, hindi lamang sa pagganap, kundi pati na rin sa mismong istruktura at pagtugon ng ari. Ang mababang testosterone ay humahantong sa nabawasang daloy ng dugo, pagnipis ng tissue, pagkawala ng katigasan, at maging sa pagliit ng sukat dahil sa nabawasang aktibidad ng selula. Iyan ang tahimik na magnanakaw ng pagkalalaki mabagal, hindi nakikita, at madalas na napagkakamalang simpleng pagtanda lamang. Ngunit heto ang katotohanan, hindi kailangang manatili itong ganito. Ang testosterone replacement therapy o TRT, kapag ginawa sa ilalim ng pangangalaga ng isang kwalipikadong manggagamot, ay maaaring baligtarin ang marami sa mga epektong ito. Napanood ko ang mga lalaki na muling nagkaroon ng paninigas na hindi nila naranasan sa loob ng maraming taon, naging mas malakas sa araw, at muling kumonekta sa kanilang mga kapareha sa paraang akala nila ay matagal nang nawala. Ang TRT ay hindi lamang tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng isang bahagi ng iyong sarili na tahimik na nawala. Ngayon, hindi ito para sa lahat. Nangangailangan ito ng maingat na pagsusuri ng dugo, pagsubaybay at follow-up. Kailangan nating timbangin ang mga panganib at benepisyo
lalo na para sa mga lalaking may partikular na kasaysayan ng medikal. Ngunit kapag naaangkop, maaaring mapahusay ng TRT ang mga resulta ng bawat iba pang paraan na ating napag-usapan, traction shock wave therapy, vacuum pumps, dahil pinapalakas nito ang mismong pundasyon kung saan nagtatayo ang inyong katawan. Nang bumalik si Ben 3 buwan pagkatapos magsimula ng TRT, mas mahigpit ang kanyang pakikipagkamay. May bigat na ang kanyang boses at simpleng sinabi niya, "Pakiramdam ko ako na ulit ito." Ngunit kung minsan sa kabila ng lahat ng mga kasangkapang ito, mga aparato therapy at hormone, may mga lalaki na nais ng isang mas agaran nakikitang pagbabago para sa kanila, at pagkatapos lamang na masuri ang lahat ng iba pang mga opsyon, mayroong isang huling landas. Ito ay permanente, ito ay operasyon, at hindi ito para sa lahat. Ngunit para sa tamang lalaki, maaari nitong ihatid ng eksakto ang kanyang hinahanap. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Pinch, operasyon, suspensory ligament release at fat pad reduction. May mga sandali sa aking karera na hinding-hindi ko malilimutan. Isa na rito ang araw na isang lalaking nagngangalang Leonardo sa 29 taong gulang ang tumingin sa akin ng diretso sa mata at nagsabing, "Doc, nasubukan ko na po ang lahat, mga aparato therapy, hormones, pangalanan nyo na, pero gusto ko ng pagbabagong nakikita ko, hindi para sa iba, para sa akin." Hindi siya naghahabol ng kabataan o kayabangan. Hinahabol niya ang isang pagtatapos. Gusto niyang maramdamang buo muli. Ang operasyon ay hindi ang unang opsyon na inirerekomenda ko. Hindi rin ito ang pangalawa o pangatlo. Ngunit para sa mga lalaking tulad ni Leonardo na naubos na ang mga non-invasive na paggamot at pakiramdam pa rin ay napipigilan ng kung ano ang nawala sa kanila, ang interbensyon sa pamamagitan ng operasyon ay maaaring maging isang hakbang na makapagpapabago ng buhay. Ang pinakakaraniwang pamamaraan ay ang suspensory ligament release, kung saan ang litid na nag-aangkla sa ari sa loob ng katawan ay dahan-dahang pinuputol upang payagan ang mas malaking bahagi ng katawan ng ari na lumabas. Sa ilang mga kaso, lalo na sa mga lalaking may dagdag na timbang sa ibabang bahagi ng tiyan, nagsasagawa rin kami ng pagbabawas ng fat pad upang mas mailantad pa ang nakatagong haba. Ang mga pamamaraang ito ay hindi nagpapataas ng aktwal na haba ng paninigas, ngunit maaari nitong mapataas ng malaki ang nakikitang haba kapag malambot, kung minsan ay mula 2 hanggang 5 sentimetro. Mahalagang maunawaan kung ano ang operasyong ito at kung ano ang hindi. Hindi nito maibabalik ang panahon. Hindi ka nito gagawing parang trend ulit sa isang iglap. Ngunit maaari nitong baguhin kung paano mo nakikita ang iyong sarili sa salamin. Maaari nitong ibalik sa iyo ang isang bagay na akala mo ay tuluyan nang nawala. At para sa tamang pasyente, sa ilalim ng tamang mga kondisyon, maaari nitong ibalik hindi lamang ang mga sentimetro, kundi ang dignidad. Ang proseso ng paggaling ay nangangailangan ng dedikasyon. Ang banayad na traction therapy ay karaniwang inirereseta pagkatapos ng operasyon upang maiwasan ang litid na gumaling pabalik sa orihinal nitong posisyon. Maaaring may pamamaga, pananakit, at kakailanganin mong iwasan ang sexual na aktibidad sa loob ng ilang linggo.
Ngunit ang mga dumadaan dito na may makatotohanang mga inaasahan ay madalas na nagsasabi ng parehong bagay. Sa wakas, pakiramdam ko ay ako na ulit. Tumawag sa akin si Leonardo 6 na buwan pagkatapos ng kanyang operasyon. Nakikipag-date siyang muli sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit 1 dekada. Hindi lang siya mas may kumpiyansa sa kama, mas matikas na siyang tumayo, mas may paninindigan kung magsalita, mas malapad kung ngumiti. Nabawi niya ang isang bagay na mas malalim kaysa sa haba. Nabawi niya ang kanyang sarili. At ngayon na nakita na ninyo ang lahat ng 5 paraan, traction shockwave pumping hormone therapy at operasyon, maaaring nagtataka kayo kung alin ang tama para sa inyo. Sa ating huling seksyon, tutulungan ko kayong maunawaan ang lahat. Pag-uusapan natin kung paano pumili ng tamang landas, kung anong mga resulta ang tunay na makatotohanan, at kung bakit anuman ang inyong edad, hindi pa huli ang lahat para gawin ang unang hakbang pabalik sa kumpiyansa. Konklusyon, isang aral sa pamumuhay ng lubos, mahigit 3 dekada na akong umuupo sa tapat ng mga kalalakihan sa kanilang edad 60, 70 at maging sa kanilang 80s, mga lalaking lumapit sa akin ng tahimik, maingat, madalas na may mabigat na pakiramdam ng pag-aalinlangan o kahihiyan. Ang ilan ay inakala na sila ay masyadong matanda na. Ang ilan ay naniwala na huli na ang lahat. Ang ilan ay kinumbinsi ang kanilang sarili na dapat na lamang nilang tanggapin ang dahan-dahang pagkupas ng kanilang pagkalalaki. Ngunit paulit-ulit nasaksihan ko ang mga parehong lalaking iyon na binabawi ang isang bahagi ng kanilang sarili na akala nila ay tuluyan ng nawala. Tinalakay natin ngayon ang 5 napatunayang paraan. Bawat isa ay may sariling layunin, sariling ritmo at sariling lugar sa paglalakbay ng isang lalaki. Traction therapy na may mabagal at tuloy-tuloy na paghila tungo sa paglago. Shockwave therapy na nagpapanumbalik ng daloy ng dugo at buhay sa mga tissue na matagal nang napabayaan. Ang vacuum erection device na nag-aalok ng pang-araw-araw na pagsasanay na tahimik na nagbabalik ng lakas at hugis. Testosterone therapy na nagpapanibago hindi lamang ng sukat kundi pati na rin ng diwa, at sa huli para sa mga nangangailangan nito, operasyon na nagbabalik ng kung ano ang tila kinuha ng panahon o pagkakataon. Hindi lamang ito mga medikal na kasangkapan, sila ay mga tulay. Mga tulay pabalik sa kumpiyansa, pabalik sa koneksyon, pabalik sa bersyon mo na dating mas matikas maglakad at ngumingiti nang may katiyakan, hindi dahil sa mga sentimetro lamang, kundi dahil sa kung ano ang kinakatawan ng mga sentimetrong iyon, kontrol, enerhiya, pagkalalaki, dangal. Ngunit heto ang pinakamahalagang aral sa buhay na maiaalay ko sa inyo, ang paglalakbay na ito ay hindi tungkol sa kayabangan. Ito ay tungkol sa pagbawi ng inyong dignidad. Ito ay tungkol sa pagpapatunay sa inyong sarili, hindi sa iba, na kaya ninyo pa ring magbago, lumago, makaramdam ng kasiyahan at kapangyarihan. Ito ay tungkol sa pag-alam na hindi sumusuko ang inyong katawan sa inyo, kaya hindi rin ninyo kailangang sumuko dito. Hindi kailangang gawin lahat ng 5 bagay. Hindi ninyo kailangang magmadali. Ang kailangan ninyo ay ang kagustuhang magsimula,
pumili ng isang landas, isang hakbang, isang aksyon. Dahil kahit ang pinakamaliit na pagsisikap, kapag ginawa ng tuloy-tuloy at may pag-iingat, ay maaaring humantong sa makabuluhang pagbabago. Nakita ko ang mga lalaking walang pag-asa sa simula na ganap na nagbago ang kanilang pananaw at relasyon sa pamamagitan lamang ng pagbibigay sa kanilang sarili ng pahintulot na umasa muli. Iyon ang kahulugan nito, isang bagong kabanata, isang pangalawang hininga, isang pagbabalik hindi sa kung sino ka noon, kundi sa kung sino ka pa rin ngayon. Kung nagbabasa ka pa rin, mausisa pa rin, at nag-iisip pa rin kung ano ang posible kalahati na ng daan ang iyong narating. Ang natitira ay ang paggawa na lamang ng unang hakbang. Hindi ka pa masyadong matanda, hindi pa huli ang lahat, at ang iyong kwento ay malayo pa sa pagtatapos. Sana'y nakatulong ito. Kung oo, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba upang ibahagi ang inyong mga saloobin o tanong. Isaalang-alang ang pag-subscribe para sa mas maraming tapat na talakayan tungkol sa kalusugan, at huwag mag-atubiling ibahagi ito sa isang kaibigan o miyembro ng pamilya na maaaring kailangang marinig ang mensaheng ito. Hindi mo alam kung kaninong buhay ang maaari mong baguhin.